good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat talaga sa inyo sa pagsubaybay sa mga gi-upload ko mga content sa aking mga videos dito sa aking channel, sa aking YouTube sa Ayaw Kasabong TV. Sa umaga nito yung Kasabong, nandito ako sa isang parte ng lagayan ng manok ko kasi dalawang parte ang lagayan ko ng manok. Ito na siya, ipakilala ko sa inyo. Ito na siya ang linyada na pinagpares ko ng Boston Sweater at saka yung Hats Breed. Kasi talisay. Kasi ang Hats Breed ko na babae, pag sinabi kasing Hats, ang linyada yan, hindi katulad ng height sa mga sweater. Kaya pinaris ko sa Boston Sweater, ito na siya, sakto na sa sukat. Kasi kung para sa inyo mga baguhan pa lang to sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking subscriber, kung pagparisin nyo ang hats, parisan nyo yan, halimbawa sa mga babawang linyada ng manok ang kalabasan, mababa mo talaga dyan. Ito ang ginawa kong content, ipapaliwanag sa inyo ngayon tungkol sa pagbibig ko, pag-alaga ng manok, na ang mga manok ko sakto sa sukat, sakto sa height, na hindi ako argabyado pagdating man sa timbangan o ulutan sa mga sobrang kakti. Kagaya nito, kahit maliit lang na tingnan, pero sakto sa katawan, paghangipo mo, malaki ang katawan, bulto. Yan siya, pasok na sa standard sa labanan ito. Ang kapatid nga nito mas matangkad pa dito kanya, pero ang mama nito, ang nanay niya nito na Hats Breed, mababa, pero ang mga anak sakto sa sukat dahil pinarisan ko ng sweater o Boston Sweater ang ginagamit ko. Yan na siya, yan na siya. Ginawa ko itong content para sa inyong mga subscribers, sa aking mga viewers, followers, para nga makakuha kayo idea kahit papaano sa akin sa araw na ito ngayon. Kasi dito sa pag-alaga ng manok, luging-lugi tayo. Bukod sa ginagastusan natin, mahal ang mga feeds, vitamins, tapos ang mamanokin natin wala sa sukat. Kung mag-out tayo magbinta, hindi ka ano mabili yan. Kung magbinta ka, makapagbinta ka pero matagal, mabili yan. Pero ang manok mo kung pasok sa standard, sa sukat, sa pangatawan o sa height, ang bilis mabili yan. Lalo na ngayon nga, uso na ang papremyo sa mga sabungan. Mabili ngayon ang manok sa tulap. Kapag nasa sakto sa sukat, ang mga manok mo, quality, tapos bukod na quality, piliin natin ang linyada din talaga nga, lamang sa panalo kaysa talo. Winning line na manok. Kasi ako magsasabi, kasi ang sabong kasi may talo naman tayo, may talo panalo. Pero ang sa akin lang, ang purpose ko lang yan na kung sarili kong palahi, ako mismo mag-conditioning, ako ang maghanda bago ilaban na lamang ako sa panalo kaysa talo. May talo man ako pero lamang sa panalo. Ayan, totoo. Kasi sa labanan ngayon sa manok, di na basta-basta dahil process na. Kaya ulit ko to sa inyo, wala sa pagmumukha ang ipapanalo sa manok. Ano kagalingan sa manok, di natin makikita sa mukha. Mayroong manok kasi nga puging-puging tingnan pero hindi naman bulok namang mamalo. May manok naman na ang pangit lang na tingnan, akala mo Tagalogin lang ang postura niya, pero ang lupit mamalo. Quality sa talo. Pangit na tingnan pero quality mamalo. Yan ang gusto ko sa kamanok na gawin kong mga panglaban. Na pangit lang na tingnan pero quality, malupit mamalo. Kasi may manok na pugi na tingnan, bulok namang maglaro. Yan totoo, nakaranasan ko na yan, pinagdaanan ko na. Kayo mga baguhan pa lang, kung magmamanok man lang kayo, piliin nyo na ang linyada na bukod na winning line, mananalo siya, at saka sakto sa sukat. Kaya ang manok mo naman rin, kahit ano din yan kamanalo na linyada, ano kayo winning line, kung mababa naman, mahirapan na rin yan na maiulot. At saka kung ipilit mo yan, kahit linyada pa yan na winning line, lamang ka rin sa talo kaysa panalo yan. Kapag ipilit mo, ilalaban mo, kahit pilipit, matangkad, malaki ang kalaban. Kaya importante nga, bukod na winning line ang manok natin, sakto sa sukat. Kasi minsan din, hindi din natin masasabi kahit ano ka winning line ang manokon, sobrang baba naman ang kalaban, matangkad, talo pa rin tayo niyan sa
pagdating sa batuhan ng talo, bangga-banggaan. Di rin magagamit ang pagka-winning line niya kung ang kalaban sa iyo kambing, ang kalaban mo naman kalabaw. Halimbawa lang yun. Yan ito. Sana mayroon tayong matutunan mga baguhan pala ngayon tungkol sa pagpili at saka sa pag laban-laban sa manok, sa pagparis niya. Hindi tayo magpaargabyado. Kailangan lumalaban tayo para makamit natin ang lamang tayo sa panalo tayo sa talo. Dapat hindi tayo nalamangan pagdating sa timbangan ng kalitan. Yan lang, tingis ko. Bukas na muli. Bye-bye.